ang pag-take over ng Antichrist. Kasi ang 2030, pero baka mapaaga. Kasi sabi ng prophet, once na umano na yung Pope sa Amerika, ipo-form na ang one world government. So, kung naglilingkod po tayo, totohanin nyo na. Napakalaki pong bagay ang testimonyo sa Panginoon na mapapurihan mo ba siya? Amen. So sana, kasi nung nasa Trinitarian po ako doon sa sa Alaminos, minsan na-invite akong speaker doon sa sa Assembly of God. Nag-aagawan sila sa pulpito. Trinitarian yun. Halimbawa, yung may nagtestimonyo, naka-ready na yung susunod, nag-aagawan sila sa mic. Hello? Ganun ba tayo? Nag-aagawan sa testimonyo. Sila po ay hindi totoo. Pero parang mas totoo. Tama? Kasi sa kanilang pakiramdam, yung ginagawa nila, mapapasaya nila ang Diyos. Amen. So, ngayong gabi ay buksan po natin ang ating mga Biblia. Deuteronomy. Uh, 19:14. Ito po sabi ng Biblia. Thou shalt not remove thy neighbor's landmark, which they of old time have set in thine inheritance, which thou shalt inherit in the land that the Lord thy God giveth thee to possess it. Lord Jesus, kami po ay dumudulog sa iyo. Gabayan mo po ang pag-aaral ngayong gabi. Nanawa ay maunawaan po namin ito kung anong ibig mong marinig namin at kung ano ang dapat namin gawin. Gabayan mo ang iyong lingkod, Panginoon, at salamat sa katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Na-share ko po ito noon ay pero ang mensahe po ay kahit i-share mo nang i-share yun araw-araw, may bago. So, kung inyo pong nakikita, huwag mo anyang babaguhin ang lindero o landmark ng iyong kapwa na kanilang inilagay ng una sa iyong mana na iyong mamanahin sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang ariin. Sa chapter 27, verse 17. Ano naman ang sabi rito? Cursed be he that removeth his neighbor's landmark, and all the people shall say amen. So, yung pong pagkayong landmark ay binago mo, may sumpa. So kaya kung halimbawa, sa natural, alam niyo yung landmark, moon. So ngayon, ang moon po, ayan po ay tanda o boundary. Halimbawa, ikaw may mag-aari kang lupa, may moon po yan. Ngayon, kung ikaw ay yung mohon na yan, binago mo, parang katulad po doon sa Bicol, may pulis doon, tuwing 2 taon nagbabakod siya. Sa pagbabakod niya, laging merong kinakain siya doon sa kabila.
Lumaki ng lumaki yung lupa niya, pulis. May mga ganyan palang pulis, every 2 years, magbabakod siya. May kinakain siya. Halimbawa, ganyan. Malaking bagay kung mahaba. Sa susunod na taon, another 2 years, palaki ng palaki yung lupa niya. So, may mga gano'n. Pero ang hindi alam ng tao, sumpain, yaong bumago. Pag ginalaw mo ang muhon, may sumpa pala yan. Okay, kasi doon po sa Kanaan, noong napasok ni na Joshua ang Kanaan, pinarti-parti ni Joshua yung mga lupa. O ito, kanya-kanyang lupa. May muhon. Huwag niyong babaguhin ang muhon. May sumpa. Iyan po ay literal. Okay. So, hinahati-hati ni Joshua ang lupa at nagbigay siya ng batas. Huwag niyo, kasi kumbaga, may kanya-kanya ng lupa eh. So, pag binago mo ang muhon, gusto mong magnakaw. So, ang pagnanakaw po may sumpa yan. Hello? Kaya nga, tinuturuan po tayong huwag nating gagawin ang pagnanakaw. Kasi, pag-aangkin ng hindi sa'yo yun. Tama? So, dito sa church, kung ikaw po ay isang uri ng magnanakaw, inaangkin mo yung hindi sa'yo. At ang mabigat nung silod ang pinagnanakawan mo. May sumpa po yan. Hindi ka pagpapalain ng Diyos. Hindi i-bless ng Diyos ang magnanakaw, mga kapatid. Okay, now. Another Bible. 2 Corinthians. 2 Corinthians. Chapter 14. Chapter 10. Verse 13. Ito po ang sabi ni Pablo. But we will not boast of things without our measure, but according to the measure of the rule which God hath distributed to us, a measure to reach even unto you. Datapwat hindi naman pinagmamapuri ang labis sa aming sukat. So tingnan niyo po yung sukat, moon po yun. Kundi ayon sa sukat ng hangganang sa amin, yung hangganan, boundary. Sa amin ay pinamamahagi ng Diyos na gaya ng sukat upang umabot hanggang sa inyo. So, ang tao po, ang mananampalataya, may kanya-kanya pong sukat yan. Sa kanyang kapwa. So, ang nais iparating niya, na hindi niya namin pinagmamapuri ang labis sa aming sukat. So, ibig sabihin, kundi ayon sa sukat ng hangganang sa amin ay pinamamahagi ng Diyos. So, may kanya-kanya pong sukat ang tao. Or sa isang kahulugan nito, bawat Kristiyano, hindi mo pwedeng sobrahan yung sukat mo sa kapwa mo. Amen. Kasi may mga taong abusado. Ayaw ni Lord yung abuso. So, ang tinutukoy dito, kailangan pantay-pantay. Amen. Okay. Now, so sabi rito, sa batas, ang batas na tinatag ni Joshua, huwag pakialaman ang muhon o ang hindi mo sakop na lupa. Huwag. Kaya, naalala ko yung dito, dyan, sabi nung nandito, kapag anya lumampas kayo sa boundary, sa muhon, magigiba ko ang pader. Sabi dito. So, ang ginawa naman nito, para walang away, binawasan niya yung kanya, para lang walang gulo. Kasi, tingnan niyo po sa mga magkakapatid,
pagka nagkaroon ng partihan ng lupa at hindi na-satisfied yung iba, gira. So pag hindi maayos ang parte-parte, nagkakaroon ng gulo. Okay, so sa batas ni Joshua, huwag pakialaman ang muhon o ang landmark na hindi mo sakop. Pangalawa, huwag ililipat. Huwag mong ililipat yung muhon doon sa kabila na para makakuha ka ron. O babaguhin ang kinalalagyan ng muhon. Pangatlo, huwag mong aangkinin ang hindi mo pag-aaring lupa. So yan po ang batas ni Joshua. Kasi meron na silang kanya-kanyang sukat na ibinigay si Joshua. Nung napasok nila ang Kanaan, pinagpapatay nila yung mga higanti. Pero mo, Kanaan, napasok nila. So napakatabang lupain. Kaya ang mga mansana ay ang ubas doon, ganito, may lalaki pa dito. Ang ubas. Okay. Now, ang tanong, bakit may mga muhon na nababago? Una, may nakialam. Kasi kung walang nakialam, ba't nabago? Pangalawa, may naglipat. Inilipat. Pangatlo, may nag-angkin ng lupa. So, resulta, gulo. Amen. Ngayon, ang Diyos po sa bawat tao, nag-set ng mga boundary para hindi magulo ang tao. May kanya-kanyang boundary ang naglagay ang Diyos ng kanya. Hindi po lahat ng pagkakataon, kasi may mga lalo kong mayaman, para bang sila na ang mayari ng mundo. Pero ang Diyos nagbigay ng boundary sa bawat isa. Amen. Kaya tayo, kung ano lamang yung boundary mo, huwag kang lalampas doon. Kasi kapag lumampas ka na sa boundary na dapat mong ikilos, mag-create po yan ng gulo sa buhay. Amen. So ngayon, buksan po natin ang Roma, chapter 6, verse 13. Boundary po ito, umpisa natin ang boundary sa sarili. Anong klaseng boundary ito sa sarili? Sabi po rito, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, nang tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. So huwag kang lalampas dito. Anong klase ito? Sa isang Kristiyano, sa isang tao, ay yung sarili daw natin, huwag anyan ninyong ihandog ang inyong mga ibig sabihin ng sangkap, yung mata, tenga, kamay, lahat ng sangkap. Saan? Huwag anyan ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan. Kasi pag ibig sabihin, ang boundary natin, kabanalan. Kailangan nandun ka lang sa kabanalan sa pagsunod. Pag lumabas ka dyan, magulo na ang buhay mo. Kaya maraming magulo ang buhay kasi lumalabas sila doon sa dapat nilang hangganan o boundary. Na ang dapat pala nating kalagyan ay yung opposite ng kalikuan, righteousness. Kaya kundi ay handog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay, new birth, resurrected. At ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran ay yung righteousness.
Huwag tayong lalabas sa righteousness. Bakit? Kasi sabi ni Paul, Romans 14:17, for the kingdom of God is not of meat and drink, but of righteousness and peace and joy and the Holy Ghost. So huwag tayong lalabas sa righteousness. Kapag lumabas ka, kasi yun ang boundary. Kapag lumabas ka sa righteousness, magulo ang buhay mo. Amen. So number one, na dapat, ang unang-una, na boundary na huwag tayong lalabas, kasi pag lumabas ka dyan, gulo. Amen. Okay. So ang unang-una nating bantayan ng ating sarili. Huwag tayong lalabas doon sa pinaka-boundary natin. Ano yung boundary natin? Righteousness. Amen. Pangalawa, na boundary, Romans chapter 2. Roma chapter 2. Verse 1 to 6. Pangalawa, ano ito? Dahil dito'y wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo. Okay, so pangalawang boundary, hindi po natin sakop ang ibang tao para humatol. Hindi natin trabaho ang humatol. Parang ganito. Diyan po sa bayan, doon sa may munisipyo, may mga gwardiya doon na may mga paradahan o parking space na hindi ka pwedeng pumarada. Kasi nakalaan lang yun sa mayor or councilor, tama ba? Doon sa may gilid ng munisipyo. Pag pumarada ka roon, ay sisitahin ka. So may mga bagay na hindi natin dapat pakialaman. Merong pwede. Pero yung paghatol, hindi po natin trabaho. Trabaho po yan ng Diyos. Pero may mga tao, hinahatulan yung kapwa kapag may nagawang mali. Amen. So sabi rito, at ang mabigat dito sabi niya, sino ka man na humahatol sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo. So once pala humatol ka, hinatulan mo rin ang sarili mo. Bakit? Sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Kasi halimbawa, si ano nga niya, si ganito. So sinisiraan. Ngayon yung siniraan, gaganti. O di dalawa na kayo. Amen. So, hayaan natin na sa Diyos natin ibigay ang paghatol. Kaya nagiging magulo kasi yung trabaho ng hindi niya trabaho, tinatrabaho. Huwag natin pakialaman yung trabaho ng Diyos. Ang paghatol kay Lord yan. Amen. At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. At iniisip mo baga ito, o tao, na humatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay at ginagawa mo ang gayon din na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos. Sakala nyo ba? Matatakasan nyo ang hatol ng Diyos kapag hinahatulan mo ang iyong kapwa? O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinood na hindi mo nalalaman ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipong ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kaputan. So kapag pala tayo ay ginagamit natin yung hindi natin dapat gamitin, nag-iipong ka ng galit ng Diyos. So, ibig sabihin, hayaan natin, kasi parang dito sa church, kung ang trabaho ng pastor kukunin mo, ay mayroon kang hindi magandang mangyayari kasi pinakikialaman mo ang trabaho ng pastor. Amen? 6, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. So, ang Diyos po ang sa araw ng paghukom, siya ang hahatol, siya ang nakakalam kung ano ang gagawin niya. Tayo, wala po tayong karapatan dyan.
Amen. Okay. Pangatlo, Ephesians 6. Boundary naman ito sa patungkol sa magulang at mga anak. Ano itong boundary? Huwag tayong lalabas sa boundary. Verse 1, Ephesians 6. Ito. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. So, ang boundary, hindi pwede dito lumaban ng anak. Hindi trabaho ng anak ang lumaban sa magulang. Ang boundary lang nila, obey your parents. Amen. Hindi pwedeng sumuway. Pag may sinasabi ang magulang, sumunod. Maliban kung ang utos ng magulang magnakaw ka. O kaya susunod. O kaya'y gumawa ng masama. Huwag ka susunod. Pero kung ang sinasabi ng magulang maganda, wala kang karapatang anak na sumuway. Sa oras na sinuway mo ang tama na sinasabi ng magulang mo, aanihin mo yan. Hindi po nagbibiro ang Biblia. Amen. So sabi rito, obey your parents. Verse 2, honor thy father and mother. Bukod sa obey, igalang. Dalawa po ito. Ang boundary ng anak ay sumunod lang at gumalang. Sabi niya, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. So kapag pala tayo ay marunong gumalang, ay merong pangako kapag sumusunod ang anak. Ano yung pangako? Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Oh. So ang pangako, mahabang buhay. At maayos na buhay. Ibig sabihin, blessed. So paano kung hindi ka marunong gumalang? Hindi ka marunong sumunod? Humaba man ang buhay mo, maghihirap ka. Kasi may sumpa po yan. Ang nais ni Lord, yung anak sumunod sa magulang. Amen. So yan ang boundary. Wala kayong karapatan na sumuway sa magulang kung tama ang sinasabi. Amen. So, ang boundary ng mga anak, sumunod, irespeto ang magulang. Verse 4, at kayong mga ama, ayan naman, ang boundary naman ng magulang, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. So, ang boundary natin, bilang mga magulang, huwag natin silang i-provoke. Kaya marami po ang rebelding mga anak, ayaw sumunod sa magulang, kasi binuprovoke nila ang mga anak nila. So, kaya nga, ano ang dapat? Sa isang tahanan, kung tayo po ay nanay, ipakita mong nanay ka. Kung ikaw ay tatay, ipakita mong tatay ka nila. Ano yung tatay? Nagmamahal sa mga anak. Tinuturuan ng mga anak na hindi sila mapariwara o mapahamak. Yan pong magulang. Ginagayad ang mga anak tungod doon sa ikabubuti nila. Yan po ang boundary ng magulang, hindi yung bugbugin. Hindi po natin trabaho yan. Maaaring mapalo natin sila sa malilit pa sila dahil hindi sumusunod. Pero hindi sila dapat pinalalaki sa bugbog, kundi pagmamahal. Amen. Okay, so nakita niyo ba? Kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. So, turuan ang mga anak ng patungkol sa Diyos. So, yan po ang boundary ng magulang at mga anak. Okay. Pastor Atupa. May boundary din ba? Tingnan natin ang Pastor Atupa. John chapter 10. Verse 1 to 5.
Oh. Ano po ito ang sabi niya? Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ito. Boundary po ito. Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umakit sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. So, yun daw pastor, yun daw dumadaan sa hindi pintuan, tulisan, magnanakaw. Datapot ang pumapasok sa pintuan ay isang pastor ng mga tupa. So, anong trabaho ng tupa at pastor? Binubuksan siya ng bantay pinto at tinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sarili mga tupa sa pangalan at siya inihatid sa labas. 4. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila. So ang trabaho po ng pastor, pangunahan ang tupa. Amen? Okay. Pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya mga tupa. So ang tupa dapat sumusunod. Parang tatay at nanay din. Tatay at anak. Yung tupa anak, sumusunod sa magulang, sumusunod sa pastor. Ang tupa. So anong klaseng tupa ang hindi naman sumusunod? Kaya nga dalas kong sabihin sa inyo, kung hindi kayo susunod sa pastor, huwag niyo akong tawagin pastor. Niluloko niya ang sarili niyo. Kasi hindi naman totoo yung sinasabi mong pastor mo ako. Ba't mo ako tinatawag na pastor? Hindi mo naman ako pastor. Kasi kung pastor mo ako, susunod ka. So ang ibig sabihin, kung totoong pastor ang pagkakilala mo, gawin mong pastor talaga. Sumunod ka. Pero kung hindi ka naman sumusunod, ibig sabihin, hindi mo ako pastor. So ang boundary ng pastor, pangunahan ang tupa. I-guide ang tupa. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, hindi biro yung ating pagpunta sa Bicol. Lahat tayo gumastos. Amen. Nadubli pa nga kasi nagban pa tayo. So, pero, ang dahilan ng bakit tayo pumupunta sa mga gathering, kasi ang sabi ni David sa Psalms 23, 1-4, ang Panginoon niya ang pastor ko. Hindi ako magkukulang. Ibig sabihin, busog tayo pagkain espiritual. Na hindi tayo nagkulang sa pagkain. Kasi pagkulang ang pagkain ng kahit sa tao, malnourished po yan. So tayo ayaw niyang pastor. Ang isang pastor, hindi niya trabaho ang pagkutuman ang mga tupa. Kaya tayo pumupunta sa mga gathering. Okay. So ngayon sabi rito, yung tupa, sumusunod siya sa pastor niya at verse 5, at sa iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisitaka sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng iba. So ang tupa, hindi susunod sa ibang pastor. Kinikilala niya ang kanyang pastor. Amen. Ngayon, ito ang tanong. Kayo po, sagutin niyo ang tanong. Nagkamali ba ang Diyos? Nagkakamali ba ang Diyos? Palagay nyo. Hindi, di ba? Yes. Kailanman hindi po magkakamali ang Diyos. So, ibig sabihin, sa inyong mga anak, tayo, nagkamali ba ang Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng magulang? Tayong mga anak. Ako, ang nanay ko, hindi siya mayaman. Pero, kung iyon ang binigay ng Diyos sa akin, magrereklamo ako? Kung sino yung binigay siya yung... hindi nagkamali ang Diyos na binigyan ka ng tatay at nanay. Halimbawa, yung tatay ko, hindi ako minahal. Wala akong magagawa. Pero siya ang binigay ng Diyos na regalo sa akin. Kaya lang, hindi niya ako minahal. Pero hindi siya nagkamali na yan ang... Kasi kung wala ang tatay din, paano ka magiging tao? So, hindi nagkamali ang Diyos na binigyan ka ng tatay at nanay. Kaya nga, mahalin mo ang tatay at nanay mo. Huwag kang lalaban, huwag kang sasagot. Pag may sinasabi magulang, kasi
Kung hindi ka binigyan ng magulang, wala ka. Maraming mga anak sumasagot sa magulang, lumalaban. May sumpa po yan. Amen. So, hindi nagkakamali ang Diyos. Nung binigyan ka ng magulang, hindi siya nagkamali. Iyan talaga ang regalo niyang Diyos sa iyo na magulang. Kaya nga nung ako'y maging Kristiyano at nakita ko yan, kasi noon, rebelde, gusto kong patayin ng tatay ko noon eh. Hindi ko pa alam kasi. Pero, nung nandito na tayo sa propeta, nakita ko na wala akong magagawa. Iyan pala ang kalooban ng Diyos na maging magulang ko. Kaya, tanggapin ko. Kasi hindi nagkamali ang Diyos. Ngayon, ganon din, hindi rin nagkamali ang Diyos kung sino yung magiging anak mo. Kaya bilang magulang, mahalin mo rin yan kasi binigay yan, regalo yan ng Diyos sa iyo. Amen. Huwag mong bugbugin. Turuan. Palakihin na maayos para pagdating ng araw, katulad ng anak namin, kayamanan pala ang anak. So sa halip na na pabayaan or ibig sabihin, saktan, mahalin. Kasi yan ay regalo ng Diyos sa magulang. So ang mga anak natin, regalo din yan. Kung paano niregaluhan ang mga anak ng magulang, ganun din sila, regalo din ng Diyos. At hindi nagkamali ang Diyos. Amen. Okay. Ngayon, sa mga tupa, tanong, ito po ang tanong. Nagkamali ba kayong mga membro? Nagkamali ba ang Diyos sa pagbibigay sa inyo ng pastor? O sa mga nakikinig, nagkamali ba ang Diyos na binigyan ka ni Lord ng pastor? O kayong mga nakikinig sa labas? Hindi nagkamali ang Diyos. Iyan ang ibinigay ng Diyos na pastor nyo. Ngayon, kung lalabanan mo ang pastor mo, iiwanan mo, para mo na rin sinabi, mali ang Diyos. Nagregalo ang Diyos, hindi mo tinanggap. At maraming ganyang klaseng tupa. Sa halip na mahalin yung pastor dahil regalo pala ng Diyos ang pastor sa kanya, nilalabanan pa. May araw, mananagot ka sa Diyos. Amen. So, regalo po ang, kaya nga, ngayon, ang ganito. Sa isang pamilya, hindi po lahat ng pamilya mayaman. May mga may mga ordinaryo, mayroong mahirap. Ngayon, kung ang magulang mahirap, yung mga anak may inggit, pag nainggit yan, lalaban talaga yan kasi nakikita nila doon sa ibang bahay sa may mga pera, ang sarap ng pagkain. Di ba? Pero sa isang marunong na anak, titiisin niya kung ano meron ang magulang. Tama? So kung ano ang meron ng magulang, kung galunggong lang, kung kami nga noon, naranasan ko asin ang ulam, tiis. Kasi iyon ang kaya ng magulang ko. So ganun din dito sa tupa at pastor. Kung ano lang yung kaya niyang maipakain sa tupa, pagtiisan. Ang mahalaga, third coming. Ang mahalaga, tama ang mensahe. Kasi yung iba naghahanap ng mga malalalim na revelation. No. Kung sinong pastor na ibinigay sa iyo ng Diyos, diyan ka. Pero ako, pag may pupunta sa akin dito, pauwiin ko. Ayan po ang totoo. Bakit? Hindi ko po yan kargo. Hindi yan sa akin pinagkatiwalaan ng Diyos. Merong pastor yan na mananagot. Ba't ako makikialam dyan? Tama, mali.
Kasi pag pinakialaman mo, may kanya-kanya tayong boundary dito. Yung wag mong pakialaman yung hindi sa'yo. So ang pakikialaman ko lang yung tupa ko dito. Yan ang sinuping ko. Yung tupa ng iba, kargo yan ng pastor niya. Ba't ako makikialam dyan? Hello? May kanya-kanya kaming boundary dito. So ngayon, ulitin ko, ang pastor po, regalo yan ng Diyos. Bakit ko nasabi? Nasaan kaya kayo ngayon kung walang nagpapastor sa inyo? Amen. Isipin nyo, ano na kaya ang kalagayan ko kung walang nagpapastor? Amen? Lalo na po ngayong panahon. Ngayon, sa Matthew 5, ito po ang sabi ni Lord. Verse 7. Pakinggan niyo po ang sinabi ni Lord sa tao. Matthew 5, verse 7. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. So mapapalad niya ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahabagan. So ang kinahabagan pala ni Lord, yung mahabagin din. 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. 9. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Ano raw palad? Blessed are the peacemakers. Ayaw po ni Lord kasi ng magulo. Ay yung pong word na shalom, peace, and righteousness. Yan po ang kingdom ni Lord. Kung ang isang tao magulo, ang church magulo, lumilikha ka ng gulo, kawawa ka. Kasi ang mapalad, sabi ni Lord, yung peacemaker. So kung kaguluhan ang nangyayari, peace ba yan? Mapalad ba ang gulo? No. Ang sinasabi ni Lord, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. So kaya nga tayo dito, kahit ganito tayo, ayoko dito ng gulo. Maganda po yung church na payapa. At wala rin tayong kalaban. Wala rin tayong kaaway. Ayaw ni Lord John. Kung meron man tayong kaaway, si Satanas lang. Pero tao, wala tayong kaaway. Lalo na kung kapatiran. Kasi sabi ng Panginoon, si Lord po ito. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Para ka pala tawaging anak ng Diyos, dapat peacemaker ka. Hindi gulo. Huwag tayong papasok sa anumang uri ng gulo. Amen. Hebrews 12. 14. Ito po ang sabi ni Paul. Follow peace with all men, and holiness without, which no man shall see the Lord. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Ibig sabihin, huwag kayong makikigulo. At ang pagpakabanal, na kung wala ito, sino man ay di makakakita sa Panginoon, hindi mo makikita si Lord pag magulo ka. Hindi po ito salita ni Pastor. Salita ito ng Biblia. Ulitin ko basta. Follow peace with all men. All men. Wala kang kaaway. Wala kang kagulo. And holiness without which no man shall see the Lord.
So kaya nga tinuturoan tayo ng Bible na lahat ng tao, mahalin. Pero paano kung gulo? Hindi mo makikita si Lord. Pag magulo ka. Amen. Oh. Hebrews 13, verse 17. Ito po ang sabi ni Paul uli. Malapit na. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Ito po mabigat. Obey them. Sumunod kayo sa namiminuno o nagpapastor sa inyo. Sumunod kayo, sabi ni Paul. Ha? At kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nangagpupuyat. So nagpupuyat po ang pastor. O, lalo na po ako. Minsan maghapon ako dyan sa sa lamesa, gumagawa ako kasi 3 mensahe po ang ginagawa ko sa isang linggo. Mabuti-buti doon sa parting doon, sa isang linggo, isang mensahe lang. Diyan sa parting, Santa Barbara. Pero ako 3. So, nagpupuyat ang pastor sa pagluluto ng pagkain ng mga tupa. So, kaya sabi ni Paul, sumunod kayo at pasakop kayo. Sapagkat, sabi rito, for they watch for your souls, as they that must give account. Ayun. Pananagutan po ng pastor ang tupa. Kaya nga, ayoko makialam sa ibang tupa kasi hindi ko yan pananagutan. Pananagutan ng ibang pastor yan. Hello? So, mahirap pong makialam ng hindi naman sa iyo yan pinapaalagaan ng Diyos. Pakialaman ko. Ako ang mananagot niyan. So, hayaan ko na lang yung taong yun doon sa pastor niya kasi pananagutan siya, kaya nga nakakaawa kung, lalo na po kung ganito. Noong nandoon sa iyo yung tupa, maganda ang karakter. Nung kinuha mo, iba na ang karakter. Ang laking sagutin mo sa Diyos yan. Okay. Parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan. At huwag may hapis. So, kapag pala ang tupa nagpapasakop, sumusunod, masaya ang pastor. Paano kung hindi? Huwag may hapis. Huwag niyong bigyan ng kalungkutan ang pastor niyo. Ano mangyari? Sapagkat sa ganito'y, di ninyo mapapakinabangan. Unprofitable. Walang pagpapalang maayos sa iyong buhay. Maaring may material, pero ang mahalaga kasi dito, yung makarating ka sa langit. Paano ka makakarating? Magulo ka. Amen. So kaya tayo tinuturuan, maging payapa tayo na wala kang kaaway. Mahirap po may kaaway ka, biro mo, Kristiyano ka, may kaaway ka. Amen? Ito pa, dito po ako magtatapos. Proverbs 17, ito po ang mabigat. 13. Sabi po ni Solomon, whoso rewardeth evil for good, evil shall not depart from his house. Sino mang gumanti o gumaganti ng kasamaan sa mabuti, kasamaan ay hindi hihiwalay sa kanyang bahay. Iyon po masakit. Pag sinabing bahay, pamilya. Damay pamilya. Kanino? Yun daw mga taong sa ginantihan mo ng masama yung mabuti, ang kapahamakan o kasamaan
ay hindi na mawawala sa kanyang bahay. Pag sinabing bahay, ulitin ko, damay po ang pamilya dyan. Dahil sa ginawa mo na, halimbawa ako, pinastoran kita ng maayos. Ngayon, wag nating isipin, kasi hanggat nasabi ng propeta, hanggat nasa lamang ka, magkakamali ka. Ngayon, lisensya na ba ng tupa ang lumaban dahil nagkamali ang pastor? Lisensya na ba ng anak na lumaban sa magulang dahil nagkamali ang magulang? Hello? So ngayon sabi rito, kapag ginantihan mo ng masama yung mabuti, halimbawa, inaalagaan kita, gagantihan mo pa ako ng ganyan, lalaban ka pa. Ang kasamaan, sabi ng Proverbs, hindi ka hihiwalayan sa buhay mo. So kaya nga ang tinuturo sa atin, gumanti tayo ng maganda. Amen. Nagkakamali ang pastor. Sino bang pastor? Sinong magulang ang hindi nagkakamali? Lahat tayo nagkakamali. Pero hindi lisensya, nalalaban ka na sa magulang mo. Amen. Wala pong karapatan ng anak lumaban sa magulang. Ganon din ang pastor. Ang tupa sa pastor. Kakamali ang pastor. Normal yan. Pero ang lalaban ka na. Amen. Sabi rito, whoso rewarded evil for good, evil shall not depart from his house. So, tulad po noong nasa Kalasyaw kami, minura ko, hindi ako gumanti. Yan ang sabi ng Bible, vengeance is mine, said the Lord. Wala pang isang buwan, nasa kabaong na yung taong minura ko. Ipaubayan natin kay Lord yan. Kung sino ang nagkamali, bahala siya kay Lord. Pero ang lumaban tayo, hindi po natin, hindi magiging maganda ang bunga niya sa buhay mo. Paglalaban ka. Dahil ang nais ni Lord, kilalanin mo, kasi lahat, ulitin ko, si Lord po ang may gawa lahat niyan. Nagkaroon ka ng tatay, nanay, si Lord ang nagbigay sa iyo niyan. Hello? Kaya nga igalang mo ang tatay at nanay mo. Spiritual parent, pastor. Pag hindi mo matanggap yan, ibig sabihin, mali ang Diyos. Nagkamali siya na binigyan ka ng pastor. Pero ang tanong, mali ba ang Diyos? O tayo ang mali? O tao? Hindi po pwedeng magkamali ang Diyos. Perfecto po ang Diyos. Amen. So dapat, kami na pastor, sinupin namin ang tupa. Mahalin din ang tupa, alagaan, pakainin ng tama. Amen? Kaya nga, hindi tayo dito nagkulang sa mensahe. Meron mo 3 mensahe sa isang linggo. Plus yung mga nakakapakinig pa kayo sa labas. Sobra-sobrang pagkain. Amen? Kaya kung tayo po ay magbubunga ng hindi maganda ang ating pakikinig, nasa sayo na yan. Pero, ito, nakaumang na po ang one world government. Nakaumang na one world religion. Nakaumang na ang takeover ng Antichrist. Sa Sunday po, tatalakayin natin yan. Amen. So sana, lahat tayo ay magpakatatag. Amen. Hindi po ito biro. At hindi ito pangananakot. Ayan na. Prophecy po yan ng Brother Branham. Na isang Amerikano ang magiging pope. Ayan na. Amen. Kaya kung tayo po ay naglalaro, huwag na tayong maglaro. Amen. Okay, so saan ba yun?
ano mga angel? Book of Corinthians, Book of Correction. Table. Ipakikita natin. The table. 57. Corinthians, Book of Correction. Para makita nyo na ito ay prophecy ni Brother Branham 1954 pa. So 4 years pa lang ako. Paragraph limutan ko ang paragraph. 87, nata 87. Ayan. Ay. Hindi yata. Ha? Ito. Paragraph 88 pala. Ay, ano pala ito? Acts of the Holy Spirit ito. '88. 87 muna. Ayan. Tingnan niya. 1954. I believe one of these glorious days, when this united confederation of church goes together, and the new pope is brought out of the United States and put over there according to prophecy, then they will form an image like unto the beast. And tell you, the true church of God will be drawn together. Hello? So, yan po ang mangyayari. Ano pa? The real true believers out of Methodist, so dyan sa mga simbahan, mayroon diyang totoo. Ilalabas ni Lord dyan. Ha? Ano pa? Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim, Holiness, whatever they will go together and cemented by the love of God that will make the body of the Lord. So maglalabasan na yan. Yung pag-ari ni Lord, ilalabas yan. Makakasama natin yan. Pero, tayo naman yung uhusigin. Pero walang problema. Kaya nga nagtitraining tayo ng power para sa panahon na yan, ligtas ka. So ngayon ang tanong, 54 pa po yan Merong Amerikanong magiging pope. Mali ba ang propeta? So kaya nga tayo, sa ngayon, sikapin nyo, wala tayong kaaway malibang kay Satanas. Payapa tayo kasi yan po ang kingdom ni Lord, hindi magulo. Amen. Kaya paano ka makakapanalangin ng maayos kung magulo ka? At kayong mga anak, sumunod kayo sa magulang nyo. At kayong mga tupa, sumunod kayo sa pastor. Huwag kayong lalaban. Amen. So nawa naintindihan natin to at magpatuloy tayong mapayapa sa pangalan ng Panginoon. God bless.